Okay, so isang linggo ko rin ginamit itong Vivo V60 5G. Dala ko sa gala, buwan ng wika, food trip at iba pa. At sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung buong experience ko sa aktual na paggamit nito. Subscribe kung mahilig ka sa ganitong klase ng video at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Dating gawe, start tayo sa design. Honestly, unang hawak ko dito sa V60, napauwi din ako kasi manipis na phone lang din to, tulad ng nauuso ngayon, nagsisinipisan na naman. Pero eto kasi, 6,500 mAh yung battery. Well, alam din naman natin na isa ang Vivo sa mga unang gumagamit ng silicon carbon battery, kaya nila nagagawa to. But still, impressive na napagkasya nila yung ganitong kalaking battery sa ganitong kanipis na body. Kumbaga, para siyang yung isang tropa natin na payatot lang, pero siyam na extra rice yung kaya sa Mang Inasal. For sure, may kilala kayong ganyan at mapapaisip ka na lang kung saan napupunta yung kinakain nila. 3 colors yung available dito sa Pinas. May purple, may blue, tsaka etong ang gray. Yung purple at blue, glass yung likod, pero itong gray, plastic back panel lang. Advantage nito, mas magaan ng 8 grams, but personally, mas pipiliin ko na lang yung mga colors na naka-glass back panel. Lalo na't yung case na included naman, kulay black din. So, kahit na blue or purple yung unit mo, madali lang din namang gawing black kung gugustuhin mo. Plastic frame nga lang din pala tayo dito, pero ang good news naman, IP68 and IP69 rated na yan. So, kahit sabihin natin na matapunan ng drinks, aksidenteng malubog, okay lang sa mga ganyang sitwasyon. And nakakatuwa lang din, since eto na rin naman kasi yung pinakamataas na IP rating sa mga regular smartphones natin ngayon, kahit pa sa flagships. Diamond Shield Glass Protection yung gamit para sa display, so same lang din sa Vivo V50 nila. In terms of looks, sobrang linis lang sa lahat ng kulay, at dahil curve nga yung harap at likod, komportable rin talaga sa kamay nung ginagamit ko. Overall, solid naman yung design at build natin dito. Okay yung comfort, yung looks, mataas na IP rating. Aluminum frame na lang ang masasabi ko na mas magpapaganda pa sana kung ginamit nila, lalo na sa SRP niya. Pagdating sa display, naka 6.77 inch AMOLED panel tayo dito, Full HD Plus resolution, 120Hz refresh rate, and hanggang 5,000 nits na peak brightness. Isa sa mga unang mapapansin, slightly curved yung screen, pero hindi siya yung sobrang curve gaya sa mga dating models na mas okay din, lalo na kung hindi ka naman talaga fan ng curved displays. Sa brightness, okay na okay din. Actually, kung indoors lang naman, sobra-sobra yung brightness sa akin, sa totoo lang. Less than 50% lang yung sineset ko kapag indoors. At nung naglalakad-lakad kami sa labas, kahit tirek yung araw, kita pa rin naman at malinaw yung display. Hindi na siya yung tipong sisilungan mo pa ng kamay mo para lang makita, so hindi na may istorbo yung pag-holding hands nyo ng kabit ng girlfriend. Sa smoothness naman, naka 120Hz refresh rate na rin. Ang catch lang dito, by default, nililimit ng Vivo yung ilang mga applications sa mas mababang refresh rate. Like for example, dito sa Facebook, hanggang 90Hz lang yan by default. Pwede naman natin yung ayusin sa settings para mag 120Hz din. Pero mention ko lang na isa rin kasi to sa mga diskarte ng Vivo para mapatagal talaga yung battery na babalikan din natin mamaya. Spoiler, isa talaga yon sa mga pinakapanlaban na features ng phone na to. Balik tayo sa display. Last week pinanood ko ulit yung The Hobbit at isa to sa mga ginamit ko. Maganda yung kulay, matingkad, vibrant. Sa Netflix, may HDR10 support tsaka Widevine L1 certified din. So masasabi ko na solid din for binge watching. At ang medyo downside lang ng konti ay yung speakers. Dual speakers naman, malakas din pero medyo tini ng konti yung tunog. Hindi naman pangit pero kung medyo maselan ka sa audio, mas okay kung gagamit ka na lang din ng wireless earbuds para mas buo yung experience, mas ramdam mo yung palabas or yung sound trip mo. Sa haptic feedback, sakto lang, ramdam mo yung vibration pero hindi siya yung premium haptics na talagang ramdam mo yung pag-vibrate kung saan ka mismo pumipindot. So, pasok lang din sa pwede na. Yung fingerprint scanner ang walang problema. Mabilis mag-unlock, reliable, at hindi ko rin matandaang pumalya ng matindi sa ilang araw na paggamit ko. Speaking of ilang araw na paggamit, posibleng ilang araw mo rin tong magamit sa ganda ng battery performance. Again, 6,500 mAh yung battery capacity, and very impressive kasi sa PCMark battery test, umabot ng mahigit 20 hours yung screen on time. Isa sa pinakamataas na resultang nakuha ko sa ganitong category. And sa aktual na paggamit ko, tumagal din sa akin to ng 2.5 araw. Well,
Para lang malinaw, explain ko lang muna yung scenario para hindi exaggerated yung kwento or overhype. Bali day 1, umaga hanggang hapon nasa BGC kami at eto yung main phone ko. Naka-mobile data, naka-on yung GPS, nag-grab kami mula Cavite, konting shoot ng photos and videos, social media browsing, reply sa Viber, check ng notes. Hindi naman sobrang heavy pero active use pa rin. And pagdating ng gabi, meron pang natirang 54% sa battery. Day 2, medyo busy talaga ako sa pagsusulat ng script. So medyo limited lang talaga yung paggamit ko noon. Kaya umabot pa siya ng day 3 at nakapag-Facebook and Netflix pa ako hanggang tanghali. So total of more than 8 hours din yung screen on time sa actual usage ko. Nahalo na rin ng heavy and light usage kaya ako rin nasabing solid. Of course, depende pa rin syempre sa kanya-kanyang paggamit natin. Pero kampante kong masasabi na sa mga phones na natest ko, lalo sa ganitong category, isa to sa may pinakamakunat na battery. Sa charging nga pala, panalo rin since 90 watts of fast charging yung supported. Sa testing ko, mula 10%, umabot din kaagad yan ng 60% in just 30 minutes. Nasa isang oras lang din para mapuno to 100%. And take note lang din na malaki-laking battery yung pinupuno natin dito at hindi ko pa nga rin pala in-enable yung fast charging option sa battery settings niyan. So, posibleng mas mapabilis pa natin to, lalo na sa mga pagkakataon na nagmamadali talaga tayo. Snapdragon 7 Gen 4 yung chipset na gamit dito sa Vivo V60. Hindi siya yung pinakamalakas sa ganitong presyo, hindi siya yung flagship killer na tipo ng chipset, but mas okay naman kumpara sa 7S Gen 3 ng Vivo V50. Unang install ko ng Antutu benchmark dito, nakakuha ako ng more than 900,000 points and kahapon nag-install ulit ako ng bago. Version 11 na pala yung Antutu benchmark at nakakuha naman ako dyan ng 1.2 million points. So hindi man siya yung pang hardcore gaming talaga, pwede na rin naman nating asahan yung magandang performance sa mga light applications. Good news din na naka 12 gigs of RAM na rin kahit yung base model. Pero nakakapanghinayang kasi LPDDR4X memory and UFS 2.2 storage lang yung combo na ginamit. Sa ganitong price, sana man lang UFS 3.1 na para sa mas mabilis na read and write speeds. To be fair, sa real life usage, wala naman ako naging problema sa everyday apps tulad ng Netflix, Prime Video, social media, Grab at iba pa. Smooth and responsive naman. Pero gusto ko pa rin sabihin sa Vivo na UFS 3.1 na sana sa ganitong presyo. Tingin ko, hindi rin naman magiging ganong kalaki yung price difference kung yun yung gagamitin nila. Lalo na kung bultuhan yung pagkuha since malaking kumpanya na rin naman sila. Sa usapang software naman, may mga pre-installed applications din pero hindi yung sobrang dami tulad sa iba. Naka FunTouch OS 15 based on Android 15 and okay naman to pero hindi ko siya paborito. Tingin ko rin kailangan na ng konting redesign sa interface and pagdating sa software support, wala pang confirmation sa ngayon. So magtatanong na lang din ako sa Vivo at ihahabol ko na lang ulit dyan sa may comment section. Sa mga interesado naman sa gaming, again, not for demanding games, pero pwede naman sa mga laro like Mobile Legends. Ito yung settings na available dyan. Limited lang tayo sa 90 FPS, so walang 120 FPS gaming dito, but very smooth pa rin. 90 FPS average tayo dyan, and kung i-enable lang nila yung 120 FPS mode, tingin ko kakayanin pa nito. Genshin Impact, by default, nakaset lang yan sa low preset. At dahil naka 1.2 million naman tayo sa Antutu kanina, ginawa ko ng medium 60 FPS mode. And kung lakad-lakad lang naman, nakaka 40 plus FPS tayo. Pero kapag bakbakan na at nagbibitaw na tayo ng mga skills, bumababa tayo dyan ng 30 plus FPS at minsan 20 plus FPS pa. So mukhang mas maigi nga kung low settings na lang tayo dito. Thermals, no problem sa Mobile Legends. Nasa 40 degrees Celsius lang. But sa Genshin Impact, umabot tayo ng 46 degrees Celsius sa likod. So hinay-hinay lang din dapat sa mga demanding na applications dahil umiinit din. Usapang camera naman tayo at eto rin yung isa pa sa mga binibida ng Vivo. Andyan pa rin yung partnership nila with Zeiss at meron tayo dyang 50 megapixel main shooter with OIS. May 50 megapixel 3x telephoto na rin na hindi natin nakita dati sa Vivo V50. Kaya lang naging 8 megapixels na lang yung ultra-wide camera ngayon. So unahin muna natin yung main camera. Medyo marami nga rin akong napagdalan sa phone na to. Pumunta kami ng Binondo, ng Taguig. Ito rin yung gamit ko nung nag-perform yung anak ko para sa buwan ng wika at kung makikita nyo dito, karamihan sa mga photos na nakuha namin maganda yung kulay, sharp and detailed din naman. Portrait shots are also good most of the time, lalo na kapag maliwanag or outdoors tayo. Ganda ng subject and background separation, yung background blur. Hindi perfect, may mga pagkakataon pa rin na sumasablay ng konti sa edge detection. So siguro doblehin nyo na lang din yung pagkuha para sure. Hindi ko rin gaanong trip yung beauty
beauty filter nila, pero depende naman yun sa tao at pwede ring i-adjust. Meron din silang 85 and 100mm options dito, and eto yung mga nakuha nating photos gamit yan. Eto naman yung mga kuha namin gamit yung 3x telephoto, and goods din. May ilang kuha na nawala na yung details tulad dito sa traffic lights, pero karamihan, makikita nyo naman dito na goods din. Maganda yung kulay, very usable lalo nga dito sa Buwan ng Wika event. Hindi naman kasi ako pwedeng lumapit sa stage, so nakatulong din sa akin para mapicturean yung anak ko ng mas malapit. At syempre, plus pa rin to ng Vivo sa mga kakumpetensyang phones na walang dedicated telephoto. Yung ultra-wide ang dediretsuhin ko na, hindi ko nagustuhan. Personally, hindi ko gagamitin yan, and buti na lang wala rin ako masyadong hilig sa ultra-wide shots at mas nagagamit ko pa yung zoom. Sa nighttime photos naman, pansin na pansin yung pagbaba sa quality. Masasabi ko naman na usable pa rin yung mga kuha ng main cam, but sa ultra-wide, OLEDs na talaga. And syempre, mas maigi rin kung makakatapat kayo sa isang light source. Tulad dito sa shot na to, nakatapat yung editor natin dun sa malaking LED billboard or kung ano mang tawag doon, kaya naging maganda pa rin yung kuha. Sa 50 megapixel front-facing camera naman, hindi siya yung best selfie cam sa mid-range category para sa akin, but good enough and okay na rin for social media postings. Malawak din yung field of view tulad ng makikita nyo dito sa shot na to. At iwas-iwasan na lang din natin yung mga against the light na kuha para hindi maging blown out tulad nito. Sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps, and good quality videos din naman, stable yung kuha. May details din dito sa kuha namin sa labas, hindi gaanong maalog, so very usable din yung outputs. However, number 1, wala tayong 4K 60fps dito. Para sa akin, meron dapat sa ganitong presyo. And number 2, yung dedicated 3x telephoto, capable din naman for 4K video recording, pero hindi tayo pwedeng mag-switch from main camera to telephoto cam habang nagre-record na. And naging downside siya sa akin nung nag-perform nga yung anak ko, kasi nung una, nagre-record ako gamit yung main camera, and nung gusto ko nang i-zoom or gamitin yung telephoto for a close-up shot, kinailangan ko pang i-end yung recording sa main camera, iset yung video sa 3x, then press ulit ng record button. So, sana maayos ng Vivo to through software updates, kasi malaki-laking bagay din kung performance yung nire-record mong video na gusto mong makuha ng buo at walang cuts. Also, pakita ko lang din yung ilan sa mga AI features nila. Una dyan, itong AI Image Expander na very useful kung medyo makipo talaga yung nakuha mong photo. Actually, ang galing nga rin ng pagkaka-generate nila dito. AI Magic Move, meron din. Ito naman yung pwede nating ilipat ng pwesto yung isa-select nating subject. Malinis din yung gawa. And meron din silang AI 4-Season Portrait. Bali, filters naman to na pwede nating i-apply sa pagkuha natin ng portrait shots. At ito yung mga samples na nakuha natin na nagustuhan din talaga ng poging-poging video editor natin. Pogi na, pumogi pa. Okay, so Vivo V60 5G, 28,999 to 30,999 pesos yung SRP. Pero meron akong nakitang magandang promo sa Shopee Store nila. More than 5,000 pesos din yung discount na pwede nating makuha doon, and may freebies pa. Bale, 23,499 nung huling kita ko. So, click nyo na lang yung YouTube shopping tab dyan, at link na rin dyan sa may description kung sakaling interesado kayo. Quick recap lang sa mga pros and cons na nakita ko. Unahin ko na yung mga cons. UFS 2.2 storage, walang 4K 60fps, yung pag-switch ng camera while recording videos, sana magawan ka agad ng paraan. Ultra-wide camera, hindi rin kagandahan. Speakers, pwede pang i-improve yung sound quality, and posible ring uminit kapag demanding na applications ang ginagamit natin. Medyo marami akong nasabi, pero hindi naman nangangahulugan na hindi magandang phone to overall. Gusto ko lang na alam nyo rin bago kayo bumili, syempre. At isa pa, marami ring bagay na magaganda. Nagustuhan ko yung kuha ng main camera, portrait shots, selfie, at plus din yung dedicated telephoto cam. Sobrang kunat nung 6,500 mAh battery sa paggamit ko. Tapos mabilis lang ding mag-charge. Mataas yung IP rating, maganda rin yung design, manipis. Panalo yung display for a mid-range device. At wala man dito yung pang hardcore gaming na chipset, masasabi ko naman na enough na yung performance nito para mabigyan ng smooth experience yung target market niya na
na mostly casual users lang din naman. And syempre, ang best deal din talaga para dito ay yung less than 24K nga lang na promo price nila sa Shopee.